o ang Diyos sa Espiritu Santo, manahan kanino. Manasa kanino. Mga iso, araw-araw kita sa pagsaulog ng Santos ng Misa. Mag-focus kita o mag-inungsod sa atong mga sala. Nag-umpisa ako sa Diyos na makapagagawa sa tanan. O kanino mga isuon, nga nakarapat sa pagkapuya mo, sa una-una sa kulong o sa buhat, o sa walang pagbuhat o sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamoyo ako kag Santa Maria nga kanunay ulay, o sa tanang mga anghel o mga santos, o kanino mga isuon, aron niyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluhin na kita sa Diyos na makalalangong sa tanan o kasayunong sa mga sala. Dahil ang takita niya nandun sa kinabuhin dahil. Amen. Ginoo kaluhin kami. Ginoo kaluhin kami. Kristo kaluhin kami. Kristo kaluhin kami. Ginoo kaluhin kami. Ginoo kaluhin kami. Magandang kita. O Ginoo, pasayluwa ang mga sala sa imong mga alagad, aron pinahagi sa pangama ni Maria ng inahan sa imong anak ng Ginoo, maluwas unta kami. Kay kung sa amo lang nga mga paningkamot, dili kami makalamong nga mapapahimuon kanimo. Kini nga mga pagkamayo, pinami sa mong Ginoo sa Kristo, imo nga nakabuhigog hayo, umad kanimo sa Espiritu Santo, Diyos no sa hangtod sa kaatulan. Amen. Pagbasa gikan sa unang pasahod sa mga hari. Busa niya si Elias ni Tangito, ug nagpagdagan niya si Eliseo, ang anak ni Safat, na nagdaro ginamit ang napulo tuha kabaka, ug diha siya sa ikanangpulo tuha. Miagi si Elias kaniya, ug gisulod ni Elias ngadto kang Eliseo ang iyang kuko. Gibiyaan niya ang mga baka, ug miupod siya kang Elias ug niingon, pahalukao na ako sa akong amahan o sa akong inahan, ug unya masunod ako kanino. Ug si Elias niingon kang Eliseo, lakaw kay wala ko ikaw diti. Ug ibalik siya ug ikuha niya ang mga baka, ug iihaw ug iluto niya kini, ug maoy niyang isudnod ang mga yugo, ug iya kini gipakaon sa katawan. Kunya misulod siya kang Elias, ingon nga iyang katawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Bantayi ako, Diyos, pinagadamog ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo. Ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin o akong pupa. Ikaw mao ang naglipod sa akong palad. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Dayon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabion, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung anaa siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Busa ang akong kasing-kasing, nalipay o ang akong kalag nagsadya. Ang akong usab na lawas, nagapabilin diha sa pagsaling. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag, dito sa kailanman, niitugot mo nga ang imong utang alagad madunod. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo.
sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mismo sa mga tinuna, nagdumugusap ko mo, nagiingnan ang atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaan, kundi tumana ang imong ipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kung ikaw manaan. Ayaw panumpa sa langit, kaya ang langit mao ang trono sa Dios. May sa yuta, kaya ang yuta mao iyang tumbanan. Sa Jerusalem, kaya kini mao ang syudad sa halandong hari. Ayaw ka mong panumpa, bisan galing sa inyong ulo, kay dili man ka mo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas ng buhok. Ingna lamang o dili, kay kung may mukapin paningin ka na, hindi ka na sayaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayungunta ka na kung tanan. Di ba nakadungog naman taani na joke? No one time na ay ang bata, pag-abli niya sa tutaan, na ay namukto, na naato ilang silingan, nga nangita sa iyang pinahan, na maningil utang. Maningil utang. So ang bata, pagkita niya, niingon to ang nagsiling, asa mo yung inahan mo? Maningil na po niya sa inyong utang. Ang bata, wala na ito pa. Ako, pagkita ko sa inyo na tayo, kumasa to. So pagbalik niya dito sa sulod, nay, nangita niyo mo. Kitsa mo na, kung silingan, kung utang na niyo. So, ang ito ba? Inggalan na wala ko. Hindi, pagbalik sa bata, kabalan tayo sa sumpaya na ingon si mama, nawala siya din. Ingon si mama, nawala ko na siya din. So, end the story. Kadawag na tayo. Pero sa may moral lesson natin nga, di ka makaka, and we should be truthful. Be truthful. Magmatinudanon. Be truthful. Ayaw sulti maka, ayaw sulti kung sa kaya, sulti rin ang matuod. Be truthful. Be honest. No? Be honest. So, naasat, itong doon sa ko, kung bata ko na, ituluan gini sa mga amahan. Dua ka verbs, no? Ito siya sa Spanish. Ito lang ang binahinay kong sulti Espanyol, pero yung isulti na kinitan inundubi kining word in Spanish. Palabra de honor, no? Palabra de honor. Kita kasabot ng putana, tapos kitang kanan, palabra de honor. So, word of honor, no? Word of honor. So, kung sa ito mong isulti, imo biya tumanon. Musulti ka, o anak ko, o anak ka. So, dili ginamit mo buhatan. No? So, your word of honor, you made a promise, and your honor is based on your words. No? Your honor is based on your words. Bayad ka na, utang. Sakit sa Pilipino na po Pilipino dili ko sa kwarta kung mod na dili siya kamao. Mutuman sa iya kasabutan, mangutang, dili ko bayad. So, ang public, ang Pinoy. So, word of honor. Your honor is in your words. So, in today's gospel, more or less, ihagin kita na magmatinudanon, be truthful, be honest. So, sahay, ang mga Hudyo, kitang tanan, and our relationship with God is based on our vow, on our promises. Dili na pwede
is not allowed to make a vow, to make a promise. Di pa sabot ng Diyos Jesus, kung sa mong vow, kung sa mong mga promesa, imong tumanon, magmatinutan kita. And Israel during the time made a vow, covenant to their gods, no? That their God is the God alone, the only God. No? So, Hear, O Israel, the Lord is your God, and He alone is your God. Kaunang ilang vow to God. So, amazed, most of the time, what nila dito man, they were being invaded or captured or occupied by foreign countries. Kung sa Diyos sa ubang mga nasod, na maunang ilang aganon, ilang po na yun, ditupot sila kung himog mga vow sa mga bagong mga Diyos sa different countries. Sa Egypt, sa Babylon, sa Syria, then sa mga Greeks, and then later on, sa time ni Jesus, sa mga Romans. No? So, mga po yung Hear, Israel, the Lord is your God, and He alone. So that's ang ilang mga vows, what nila gituman. Nila gituman. Dili sila magmatinumanon, magtinudanon, sa kung unsa to ilang isaan, kung unsa to ilang vows or promises sa tubangan sa Ginoo. Kita, kanasad na, kita mga Kristiyano, when we were baptized, remember the word baptismal promises, no? Atong na-renew, pero may atong baptismal promises, especially during Easter. And later on, ako lang yung mga promesa na vow, girin yun natin during confirmation. Then later on, girin yun natin ang vows o kung magpakasal na ato may marriage vows o wedding vows. No? Ang atong magpatinudanon sa kung sa tuwing panaan na atong ibuhat tubangan sa Ginoo. Most especially ang atong Christian vows towards our God. So, magmatinudanon, be truthful. Kung makininghagit ka natin tanan, no? Nagmatinudanon ba ako sa tanang higayon? Nagmatinudanon ba ako sa tanang higayon? Patag-adlaw ng puyo ba ako diya sa kanturan? You should only seek the truth. Seek the truth. Nagsulti ba sa matuod o nangita ba sa kanturan? So, mo kini ang atong ang hagit sa atong simbahan karon. Nagsulti ba ako sa matuod? Nangita ba sa kamaturan? Nagpuyo ba ako diya sa kamaturan? Nagmatinudanon ba ako sa tanang higayon? Be truthful. Be a Christian. Your word is your honor as your Christian. Kusay dagan tagisulti nga kung Kristiyano o Katoliko, mga hinana, pero wag ginato gituman, dili wala ta nagmamatinudanon sa atong mga panaan, isip usa ka Kristiyano o Katoliko. Seek the truth, live the truth, no speak the truth, no be truthful. Mao gani sana may salida, may sa cable no, parang EWTN, Eternal Word TV Network, EWTN, sa Catholic channel, no? Catholic channel based sa US. Ang ilang slogan, live the truth, no? Live the truth, live Catholic. Live the truth, live Catholic. Kita din ang mga Katoliko should be living in the truth, seeking the truth, not telling the truth, preaching the truth. No? So, nagpapatinudanon pa kita. What is happening in the world today, no? Daghan baka on social media, tinuod ba na niya, ang daan niya is not all about the truth on social media. Di na makita mo, mabasahan mo niya, mauna na. No? You really have to discern. Imo yung tanawon, discern ikaw, panahon tinuod ba ni? What is the other side of the story? No, what is the other side of the story? What is the truth behind all this? Mga news, mga coverage,
Dagang mga skandal, mga viral, mga trending, tinuod ba ni? No, sa magiging kamaturan na ani, insa magiging isulti tinuod. No, nga akong tuuan, bahala po, tubag-tubag po diya, basya-basya po diya, no? Wala kakabalo sa tinuod yung istorya. So, mauna, be truthful, lead the truth, be careful. Always remember what Jesus said, I am the way, the truth. I am the way, the truth, and the life. So, related na tulog, the way, the truth, and the life. Dili na pili kulamon, what is the way? The way of the truth, truthful way. You will only in your life live truthful life. Asa mong agihan, yung way of the truth. So, usahay makalimutan kita mga Christian Katoliko, makagunit na tag-cellphone na lingkod kung sa liya, naray trending niya, naray viral niya, ipagtubag ko ta. Ang dagan na nadato, itong mga trending, viral, naghalay bakak niya, tinuod, no? One side of the story lang na. So, kailangan magmatinudanon sa Katoliko. Be careful. Daghan na karon nga mag-take advantage sa social media, sa atong mga cellphone, sa atong mga YouTube, TikTok, Messenger, kung sa kanya Facebook, no? Nindot ang cellphone, makatabang kayo na nato. Pero makadapat sa nato, makagubag sa tao o sa institution. Kung di kita pa magamit niya, what dahil kabalo, we are sharing a falsehood. No? We are sharing falsehood view. So, wala share nila na hindi dahil kamaturan. Ang mga Katoliko, sa unang panahon, hangtod karon, ang mga libro ng mga Katoliko kung sa diya, ginagitawag na nihil obstat. Nihil obstat. Na ako na gitawag niya imprimatur. So, nihil obstat, o sa kamonsenyor ang impirma, sa imprimatur ang Archbishop ang impirma. Kini, no? Archbishop of Cebu, kinsa man, Most Reverend Jose Alma Bibi, no? O sa kamonsenyor Renato Beltran Jr., no? Lalo na ang mga inihil obstat, na ang mga imprimatur, kung sa ubansad ng mga libro ng mga Katoliko, mga nagipasabot na nihil. Latin mo na sila tanan. Nihil obstat o imprimatur. Nihil obstat kasi nothing obstruct the truth. Nothing obstruct the truth. Or no, nihil obstruct. No obstruction. No? Imprimatur, i-imprint niya. Ihanalan niya na tinuod na yun ang isulti dito na. Nung sa mga ginagalit, ang Ebanghelyo, no? Biblia, tulong sa Diyos. So, isulti niya. Sensor, sensor. Tinuod na yun ang naalin kanan. So, naabanan sa atong social media, naabanan sa atong Facebook, naabanan sa atong Messenger, sa atong YouTube, sa atong TikTok, naabanan nihil ustat niya sa simbahan. Naabanan imprimatur niya sa atong mga obispo, Cardinal, Archbishop. Careful, wala na. No? Pasabot ko tayo control ang mga butanga. So kung naay mga bakat niya, naay bakat niya. Kung naay mga falsehood niya, naay falsehood niya. Kung naay mga deceit niya, na ilalang ka, pangilan, naay niya. So, mga na careful na wala na sana check sa simbahan. Wala nihil obstat, wala imprimatur, na nagtatak na ang kamatuuran diha. So we should be careful, be responsible also. Be responsible. Base nga ito i-share, nga ito i-view, dili na niya kamatuuran, mga kampo na niya na Satanas. Kung isulti ni Jesus, karong nagawa, para pugil, sulti ang pugil, nga kung may makapit na yan, kanan, giganak sa yawa.
gikan na sa yawa. Kung diya sa social media, kung dili ka careful, dili ka responsible, daghan diya na gikan na sa yawa. Sa atong mga pag-ampo, karon maglaki sa atong kabuton aron mapuy-an nato ang atong gitubuhan. Paghampo kita, Ginoo, patalibugi ang among pag-ampo. Ginoo, patalibugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangalagad sa simbahan, upadayag sa ilang kamaunuon o sa ilang panaan, diya sa balaan ilang mga katungdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalibugi ang among pag-ampo. Naisip katilingban, himuon natong sukaranan sa atong pagpuyo ang gugma ug ang kaluoy ni Jesus, inay ang pagpakaaron ingnon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalibugi ang among pag-ampo. Nga sa kaugalingon natong pagpuyo, magmatinud-anon kita o magmatinumanon sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalibugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton o ang mga nagpasulupon, makasinati sa gugma o sa kaluoy ni Jesus, diha sa mga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalibugi ang among pag-ampo. Nga imo tang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangtong Teofilo kamumon, babayaw na hanto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalibugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa walay katapusang kalipay dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalibugi ang among pag-ampo. O Amahan, tabangan ko ang matumo ng ang mga palaban na among ginipo uban ang matinudanon kasing-kasing. Kaya ang ipangayo, kinahanglan ni Kristo ang Ginoo. Amen. Santos na simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa iyong butong anak, makatabang ang kaganan, ang natawo gikan sa Birhen, na wala makakubos, pinunuha nakasantos sa tibuok ng katungganan sa inahan, sa pagluwas niya ng
mga kasalanan. Maghimong ta nga mapapahimuon kanino ang among mga gasa. Kini ang ipangayo pinahagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga nangakaninyo, Manasab kanimo. bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo natin Diyos. Angay ug matarong. Santos na mahal Diyos na tumpay o mapagagamang sa tanan. Angay matarong na mapadahi kami sa mga kahibutungan sa iyong grasya, diya sa pagpamalandong sa kahigpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsahulog sa anumanan ni Maria kanunay Bere, mo ay napo namong kalipay, ang paghimaya sa iyong bumalang kanamo, diya sa mga pulong sa iyong awit sa pagpasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibok kalibutan. Ang tanan na kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsulpong sa kapapaubsano ni Maria imong alagad, imo siyang ibayaw sa pagkainaan sa manunubos sa tanang katawan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ubusaw ka sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, lulub sa lamay-humong ng pang-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dahil doon ang naghani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos yun ikaw, Ginoo, tuburan sa tanan ka, Santos. Ipadala ang iyong Espiritu ang pagsantos ng mga gasa. Araw may mo kinialang kanamo, alawas sa dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, may buwan siyang pan. May pasalamat kanina. May bigas o bihatag niini nato sa mga tinunan o may imon. Dawata, kiniligin mo tanan, o ganda, kay pinili mo ang akong lawas na ituyan, anak kanino. Sa samang bahagi, tapos ang pagyanikon, ikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-sa mihatag niini, nato sa mga tinunan, o may ingon. Gawag niini, o Panginoong kamungatanan, gitan niini. Kay kanini, mawakali sa akong dugo, sa pagkutunhan na kasagutan, ang dugo, ngayula alam kaninyo, o alam sa tanang mga tao. Araw ng mga sala, mga pasaylo, wata kini, ang paghandong kanakon. Kini ang misteryo sa pagkatuwa. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Anong paghandong sa kamatayan o pagkabanhaw ni Kristo? Nagahanap kami kanimo mahal, nilimpahan sa kinabuhi o kahalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungkol kayo mo kaming giisip na nayan na matubang kumualagad kanimo. Himuang na kami ng mga lamat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Pinagdumi Ginoong imong simbahan sa tibok kalibutan, imong mamahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang Papa, ihulito ang obispo o sa tanang mga pari. Pinagdumi sa among mga igsuon na nangamatay. Malahumon na mabanhaw sila, unang tanan nangamatay, diha si mong kaluwi, dahil silang tanan
sa pagsubok, sa kahayag sa mga kaluy kaming tanan. Imang kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan na ulay sa Diyos. Uban ni San Jose Eubana. Uban sa mga apostoles, uban ni San Pedro, o sa tanang mga santos, na nagatuman sa mga kabubuton, latas sa Katolikan. Uban kanilang ikaw nga dahigon o ang ikaw ay mayamon. Pinagi ni Jesucristo, hindi mo anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diya kaniya, ihatagan na kanimo makagagang namakan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang tumuko himaya, antod sa kahaturan. Amen. Karon magpapot kita sa atong mahal sa langit at ang gamiton ng mga pulong na gitulugan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuhot ini sa yuta mayingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, inunuha luwasa kami sa tanang dautan. Mangayon kami kanimong imungin mo kami luwason sa tanang dautan, at hagi kami sa kalinaw ng panahon ang tinabahan sa mga kaluwi, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasama. Sangkang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, ang manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo na ginugta sa mga apostoles, ang kalinaw, ibigay ko kanino, ang akong kalinaw, itatag ko kanino. Ayaw tag-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sigo sa imong kabubuton, at hagi kami sa imong kalinaw o kayo sa ikaw na buhi o hari antod sa kahaturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaw kanino. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
O Ginoo, kami nangalawag sa langit nun nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog sa paghandong kang Maria ang kanunay Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta ang pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata, at pretendam nobia, pag-ampo alang sa ulan. Among hitumaong amahan, mabubuhat sa kalibutan, ug sa tibuok universo, ug ang tanang mga maanindot sa kinaiyahan, nga nagpalambo sa imong mga buhing binuhat. Mapausanon kaming nagahangin kanimo, sa pagpadala sa ulan na ikinahanglan kaayo sa among nasod, niining panahon aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among lawas mong panginahanglan, ug aron pagpabuhi ug balik sa among nauganginta. Sa imong Diosnong pagmando, ang hangin ug ang dagat mosunod, ipandong ang imong kamot, makagagamong nga Dios, aron pumulong na ang mabangis nga Emilio, kumusugod na ang naandang tingko sa tingulan, aron mabugnan ang napumo ng krisis. Maluluyon maghihatabong Diyos, ipabati din kanamo ang tingkos na gugma alang niining kalibutanan, ug ang tanan nga naglibot niini, ug niining panahon sa panginahanglan. O Diyos, imo ang aming mas mapaambit pa, mas mualagad pa, ug mas humigugma pa. Ini ang mga pangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Virgen de los Desamparados, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Santa Rosa sa Lima, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Santa Catalina sa Alejandria, Iampo mo kami. Omnipotent Secretary Deus, que glorious in Virgis Matris Maria Corpus et Anima, Audignum Filio Antiquum et Decemere Redum, Spiritus Sancti Comparandum Preparastim, Daum cuius conversiones levam, eius via intercessione, ab
Habit Sanctus Manes et morta perpetuam veneremur. Deus, que contra federum Sanctis Spiritus, illustrationis de Christi, da nobis unionem Spiritu recta sapere, et Deus sancta consolationis gaudere, consider nobis questus, omnipotens Deus, Sancti Patris nostri Augustini de Bona, congratulationis gaudere, cuius patrationis salvavim, te auxiliante confidemus, per Christum Domino nostrum. So I hope magpa-enroll na ta, no, anapay daghan, mawala,
nakapaenroll. Labi na yun sa grade 7. Tungod ingon nila, wala pa kuno ang ilang card. So mga public school, pas-pasa naman ang card down sa itong mga bata, mga grade 7. No? Sayang po ang ato ang scholarship. Hananay scholarship ang grade 7. EEC PAPE. No? So I hope na ang mga first students magkapahimulos kita na o ayaw sa kalimot na grade 11, senior high school, grade 11, anak ko na sa scholarship gikan sa government. Voucher system ang itawagan na. Pasalamat sa atong national government na ay biyata ng subsidy sa school through those scholarship. Ang junior high, mga ESC PAPE na scholarship. Ang senior high, sa pinag sa grade 11, kaya mga transferees, no? Sa transferees sa national high school, no? Mabungaw ba, mapalogo, mapulang bato, o asa magitan national high school, public high school, na mubalhin sa pagka-grade 11, pagka-senior high sa private school, anak-anak sila subsidy gikan sa government. Sayang na almost, I think, 17,000 ba na. So ayaw ingon na di sila pwede mo eskwela sa private school. Pwede. Diya sa San Pedro, naabot tayo socialized tuition fee. Ang mga tayo na scholarship, student assistance, labi na sa mga senior high school, mga grade 11, nagkita sa mga pobre, mga kabus na pamilya, mahatag mo mag-make additional na discount part sa mga socialized tuition fee kanila. Mga matabangan yun, na maka-eskwela sila sa Colegio de San Pedro. So, yung kalimot, mo yung mga kaila niya, na mga especially grade 7, ipa-enroll na, ang atong grade 11, na gikan sa mga public school, na po sila po, private and public, na makadawa o subsidy gikan sa government. So sayang kung dili natin na grab sa opportunity. No? Kung ilang enroll niya, mausada ang nihatag sa gobyerno, sa national government. No? So, July 15, mo start ng opening concerning scholarship. And as a special scholarship, especially sa gitawag sa namo, sa mga ordinary student, itawag na student assistance program, no? Mga estudyante na may financial problem. Kaya kung mga estudyante, especially grade 11 sa senior high, na layihan mo sulod sa seminaryo, layihan magpahalik, and na full scholarship ang among gihatag na full. So, masila tayo mga kahila, kung gikan ba sa Tuwa, San Pedro, kung gikan to other schools, na mga public school, na mga grade 11, na layhan na musulod sa seminary, college seminary. Maunang amo na sila, ipasuloy yung doon, pa-enroll kung grade 11, grade 12, para na po sila training, no? Ay training, o ma-prepare sila for their college seminary. No? So, naano tayo mga program, naano tayo mga estudyante na ako na mga ipadala sa Baguio this coming next month. No? Early next month, magto na sila sa Baguio as a first year college seminarian. Pero full scholar na sila din when they're senior high school. Grade 11 to grade 12. So, anak sa tayo, kamay nasa nagyahatag na scholarship sa mga both lalaki at babae. Hindi lang yung lalaki na magpari, kung may babae na magmadri, amo po ng Tagalog, full scholarship sa senior high. Kung grade 11 sila, kung grade 12. Para ato sa silang matutukan, no? Ato silang ubanan
silang journey, silang vocation. Thanks be to God. Next month, tayo ipadala na duwa ka estudyante sa Paymon sa Baguio. Tayo duwa ka Valenciano, graduate na si senior high school, and we will be ready tungod na kailan yun ni kanila, kung sila ubanan, kuyugan silang journey, silang vocation. So, padala ka duwa. Kung na may mga financial assistance para kanila, no balon, pambindi, no kung sa kaya, ang mudawag po miyana. No, at least natin pabalon kanila, mula pa sila next month, no, para sa college. So, ayaw kalimut, July 15, ang opening sa Colegio de San Pedro Recoletos, opening the school year 2025. And lastly, as actually an announcement, ang atong elementary department. So, dagang din mo na may grade 1 pa there, masyugan mo grade 1. Honestly, from the DepEd District Office, nakapasa na nila, approve na sa DepEd District Office, sa DepEd Division Office, muna sa Dumaguete, no? Approve na po na ilan na po din padala ang atong mga documents dito sa DepEd Regional Office. Nasa itong DepEd Regional Office ito sa Cebu. No, kung nakatungkod din sa itong mga tao niya sa sulod sa DepEd Regional Office, hindi na founder technically approved na niya. Pero di kita pwede magpa-enroll until mo abot ang document na gitawag permit to operate. Permit to operate. Samtang di na abot, di kita pwede kadawat mga estudyante para ma-grade 1. Pero ilan ang isulti nga buwan-buwan lagi mo founder. July 15 ang opening na mo, no? So, buwan-buwan ang founder kasi kung abot yun na before sa opening of the school year. Lahit mo ng calendar sa public, no? Para July 29, pagbulo na sila. Kita July 15. So we pray, please pray, appeal na sa inyong pag-ampo. Ngayon na kung mo abot na ang permit to operate para sa elementary department para makasugod kita sa grade 1 this school year. So we are waiting for that. Kana na lang o sa ilang surprise visit again. Surprise visit na sa district, na surprise visit na punta sa division office, karon kana na lang, no? Ang surprise visit sa regional o sa permit to operate na gikan sa regional office. Mga galing siguro, nindot na NIR, no? Negros Island Region, para ang atong opisina sa DepEd Regional Office na lagay sa Negros, no? Di na tumatog Cebu. So I hope na mga pangutana, ang inyong mga pangutana, iyapin na lang po ang inyong pag-ampo. Okay? And ayaw kalimot, nadagan na rin po, every Saturday, anatay office. Nanay office, half day ang San Pedro. O anak ko na yung enrollment every Saturday. No, last Saturday, walang yung nagpa-enroll. Nakabingin na po ito, Biyernes ang enrollment. No, hantod Sabado. Pero buntag lang sa Sabado. Okay? So, pwede magpa-enroll sa Sabado. Tungod na may office o may enrollment, kung entertain, pero half day lang sa Sabado. Hantod sa alas 12 sa ulo. Okay? Ubay-ubay yun ang announcement o sa inyong pagpaminaw. Ang ginuunahan kaninyo. Nausap kanino. O magpadalangin sa Diyos na makadalahon sa tanan. Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, dalang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.